Magandang hapon, umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. Ito na naman po tayo. Yung boss dada ninyo, another day. Parang usok-usok din ngayon ha. Another day, another burautan session. At ating pag-uusapan ngayon mga bossing ang malupit na malupit. At talaga namang napapanahon na issue. Ano ba yun? Medyo segue muna tayo from yung ating nakaraang pinag-uusapan na budget. Ito, kongreso pa din. Oo, at ating pag-uusapan. Itong napipintong yung hearing. Hearing patungkol doon sa freedom of expression. Hindi, TRICOM to itong si Dan Fernandez, yung tumatakbong gobernador dyan sa Laguna. Siya ay magkakandak ng investigasyon patungkol sa mga vloggers at mga yung mga influencers na mga partner, mga bossing na medyo nakakasakit yata sa kanilang mga damdamin. Kaya natin, just itong araw na to actually magsisimula yung hearing na yan. Yung committee hearing na yan in aid of legislation, putang ina, hindi ko alam kung anong legislation pa magagawa nyo dyan. Alam naman natin mga bossing na meron naman na tayong mga batas na umiiral dyan. Parang nung nakaraan, itong Tolonges na si Barbers, nung sabi niya, gagawa daw sila ng batas na magbibigay daw ng mabigat na hatol sa extrajudicial killing. Meron na tayong batas patungkol sa murder, patungkol sa pagbabawal sa pagpatay ng tao, which is murder, hindi ba? So ano pang batas ang magagawa mo na mas mabigat pa sa parusang, kasi pag murder ang parusa niyan napakabigat. Minsan nga napaparusahan parang habang buhay na pagkabilanggo. At kung meron pang death penalty dito sa atin, napaparusahan ka pa ng kamatayan. So, ano pang batas ang magagawa mo na pwede mo pang mas palalain pa doon yung mga sentensya? Or mas pabigatin pa yung kasong murder, may mas mabigat pa doon, which is extrajudicial killing. Sabi ko nga sa inyo, kalokohan na talaga tong mga pinaggagawa nila mga bossing. Wala na talagang kakwenta-kwenta tong mga pinag-hearing nila na to. Excuse me, alam naman natin na kaya naman sila nag-hearing patungkol dyan sa extrajudicial feelings na yan kunyari. Nag-hearing sila dyan dahil alam naman natin na gusto talaga nilang pabagsakin lang mga Duterte. Napakalaking pagkakamali nyo kasi. Duterte ang inyong napusuan na pabagsakin. Hindi nyo kayang pabagsakin ang mga Duterte kasi ang maganda sa mga Duterte, mga bossing, hindi na nila kailangang magbudots. Hindi na nila kailangan manligaw. Hindi na nila kailangan na kung ano-ano pang mga magic ang gawin. Magbigay ng ayuda, bumili ng mga tao, mag-hire ng mga troll para lang gustuhin sila ng taong bayan. Automatic yan. Dahil sa galing ng tatay ng mga Duterte, dahil sa galing ni PRD, naging parang household name na yung apelyidong Duterte bilang true servant, bilang totoong magsisilbi sa bayan ng walang halong kabulastugan. Galit sa droga, galit sa kriminalidad, galit sa korupsyon, galit sa masasamang mga gawain dito sa bayan natin Pilipinas. At kung mapapansin mo, si Inday Sara, si Pulong Duterte, si Basti Duterte, hindi sila epal katulad ng ibang mga politiko. Katulad ng kalaban nila dito sa Davao na si Carlo Nograles, umiepal sa mga ayudahan. At meron pa daw mga card na ipinakakalat na parang isang health card yata ito na magagamit lang kapag nanalo sila. Kumbaga, napakaraming hindi na kailangang mangako sa tao. Kasi yung ginagawa nila, yung klase ng leadership nila, yung genes, yung ugali na nananalaytay sa kanilang mga dugo ay magsilbi, maglingkod sa bayan nang walang hinihinging kapalit. Yung totoong paglilingkod, mayroon kasing mga naglilingkod pero ang pinaglilingkuran lang nila ay mga bulsa nila.
Yung ibang mga naglilingkod, ang pinaglilingkuran lang nila yung mga ano nila, mga kaibigan nila. Ang pinaglilingkuran lang nila is yung mga kapritsyo nila. Yung iba naglilingkod kasi gusto lang sumikat, gusto lang ng power. Katulad ng mga nakaupo ngayon. Binigyan nyo sila ng boto, 31 million kayong bumoto sa kanya, pero ano, nagtatrabaho ba? Hindi. Ano ang tinatamasa nila ngayon? Yung pagiging presidente ng bayang Pilipinas, pero ginagampanan pa nila yung trabaho ng pagiging presidente? Hindi. Bakit? Kasi hindi naman nila sinusolusyonan yung problema ng taong bayan. Pero presidentiable sila. Lahat ng mga benepisyo ng isang presidente ng bayan nakukuha nila. Libre kain, libre bahay, libre gasolina, libre helicopter, lahat libre. Libre pasyal, libre ganito, libre ganyan. May kapangyarihan. Pero titingnan mo, nagagawa ba niya yung trabaho niya sa Pilipinas? Para sa akin, hindi. Ang daming walang trabaho, daming adik, ang daming gutom, ang mahal ng bilihin, lahat. Nagkakaroon na ng lahat ng ahensya ng gobyerno, eto na naman, may bagong kapalpakan. Pati pera ng taong bayan, hindi nila naayos yung pagbabalangkas nila ng budget or ng batas para makapaggawa tayo ng budget, para makagawa ng mga kapakipakinabang ng mga produktor, programa para sa mga Pilipino. O hindi ba? So, napapakinabangan nila yung pagiging presidente with all the perks, yung kapangyarihan that comes with it, yung influence that comes with it, sikat ka, pero hindi naman nila ginagawa yung kanilang trabaho. Ang mga Duterte baliktad. Baliktad ang mga Duterte. O sila, yung trabaho nila, yung mga nagawa nila sa bayan, yung gustong-gusto ng tao. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, kahit na anong gawin pa ng Quadcom na yan, kahit na anong gawin pa ng mga makabayang congressman na yan, na mag-file ng mga kung anong impeachment patungkol dito kay VP Sara, itong Quadcom, pagkukonek kay PRRD sa mga sa Pogo, sa mga maling gawain din sa Pilipinas na parang pinalalabas nila na corrupt itong si PRD, pinalalabas nila na si PRD konektado sa Pogo, na yung mga droga konektado ang pamilya Duterte dahil nga itong si Pulong Duterte tinuturo nila na leader daw ng mga nagpapasok ng droga dito sa Pilipinas. So kahit ano pang gawin yung paninira, gawin yung pangkasangkapan ng media, hindi maniniwala sa inyo ang tao. Bakit? Kasi nga, ang mga Duterte may napatunayan. Ang mga Duterte may resibo. Ang mga Duterte hindi epal katulad nyo. Hindi sila nangangako ng hindi nila kayang ibigay. Sabi ko nga sa inyo, nung nakaraang eleksyon, hindi ba? Erection tuloy, masama yun. Nung nakaraang eleksyon, nakita nyo naman si PRD, unconventional. Hindi siya katulad ng ibang mga politiko. Anong ginawa ni PRD? Hindi ba? Ano siya? Sinasabi niya kung ano yung mga gusto niyang gawin sa bayan natin. Sinasabi niya na mag-dugo. Sigurado ba kayo gusto niya akong patakbuhin? Kasi yung pinatakbo niyo ako, papapatayin ko lahat ng... Ano nangyari? Nangamatay lahat. Di ba tuwan-tuwa ang ibang bayan? Si Barbers, dati tuwan-tuwa pa eh. Sinasabi pa na dapat gamitin ng ibang bansa yung war on drugs model ni PRD. Sabi nga niya na naging safe ang Pilipinas, etc. and so on and so forth. Sobrang sip-sip, pero ngayon nung wala na si Duterte sa kapangyarihan, sinisiraan na nila si Duterte. Pero tinan mo, sa kabila ng paninira nila kay Duterte, nagtagumpay ba sila? Hindi sila nagtagumpay, mga bossing. Kahit na kinasangkapan nila ang media, hindi sila nagtagumpay. Bakit natin nasabi na hindi sila nagtagumpay? Nasaan si VP Sara? Na impeach na ba? Hindi pa. Nasaan si PRRD? Pumunta sa Senate, pumunta sa Kongreso. Ano nangyari? Naipakulong na ba nila? Hindi pa. O, kita ninyo. Dahil hindi nag-click yung paninira nila sa mga Duterte, ano naman yung mga binubuhay nila? Pananakot ng ICC, kung ano-ano na naman yung mga kasong binubuhay nila. Na ang ICC ay hindi na pwede sa Pilipinas, pero tinuturuan nila yung ICC kung anong gagawin para makapasok dito sa Pilipinas. Nakita niyo yung sinasabi ni Bersamin na kailangan daw itong ICC makipag-coordinate, or kung ang ICC ay makikipag-coordinate sa Interpol, meron tayong treaty with Interpol, kailangan natin umaksyon. So it's as if they are coaching ICC to go to Interpol para yung Interpol ang mag-request and then maparesto nila si Duterte. Sobrang ang tawag din yung kanilang galawan, kung ano bang pwedeng magandang term. Parang kapit na sa patalim. Parang ganoon Kapit na sa patalim yung kanilang pagbanat dito sa mga Duterte to the point na gusto nilang mawala sa landas nila. Si VP Sara gusto nilang impeachment dahil dun sa perpetual disqualification. Kapag ikaw ay na-impeach, ikaw ay
hindi ka na pwede tumakbo sa kahit na anong uri ng kahit na anong posisyon. Parang yung anak ni kapatid ni Abby Binay na si Junjun Binay na na-impeach, nakulong, nakulong sa salang pandarambong. O kita nyo, hindi ba? Hindi na siya nakakatakbo sa kahit na anong posisyon sa pamahalaan, kahit sa local o sa national man. Ganyan yung gusto nilang mangyari kay Inday Sara. Kaya ngayon, mga bossing, bakit ang lakas-lakas ng mga Duterte? Kasi mahal na mahal ang mga Duterte ng mga taong bayan. Sino ba yung taong bayan? Tayo, pati yung mga vloggers. Mahal na mahal si Duterte ng taong bayan ng mga vloggers. Kaya yung mga vloggers, kahit na hindi mo binabayaran, kahit na hindi naman nanghihingi ng suporta yung mga Duterte sa mga vloggers, kaming mga vloggers choose to defend the Dutertes. Bakit? Kasi nga, when you defend the Duterte, dinidefend mo yung magagandang nagawa nila sa bayan natin Pilipinas. At pag dinefend mo yung magagandang nagawa nila sa bayan natin Pilipinas, dinidefend mo na ang Pilipinas. This is our way of defending our country from corruption, drugs, itong mga mapagsamantala sa katungkulan ng mga taga-gobyerno. Gumagamit pa ng mga vloggers yan, ha? So, mantakin mo, ha? Propaganda ni vlogger na ganito, pro-Duterte, anti-Duterte, binabanatan ng mga Duterte, pero walang nasasabi ang Kongreso. Itong mga Duterte supporters na binabanatan ng Congress, binabanatan ng mga kalaban ng mga Duterte, dinidepensa ng mga Duterte, ito ang pinag-iinitan nila. Bakit ito lang ang pinag-iinitan mo? Parehas lang naman kaming parehas lang naman na, kumbaga kung sinasabi ninyo na yung mga content ng mga vloggers damaging, parehas lang naman na damaging yung concern or yung content ng dalawang vloggers, either anti-Duterte man o pro-Duterte. Pero ang ipapatawag dyan sa Congress, sigurado ako, ang ipapatawag dyan, sino? Yung mga bumabati ko sa Quadcom. Sino ba bumabati ko sa Quadcom? Yung mga Duterte supporters na nakikita na weaponize yung Kongreso, yung content powers ng Congress na weaponize para patahimikin yung mga critical sa kanila. Klaro naman to na kaya nagkaroon ng mga ganitong mga pagpapatawag ng pagpupulong ay dahil nasasaktan sila sa mga pinagsasasabit patungkol sa trabaho nila. Again, Congress, kayo po ang boses ng mamamayang Pilipino. Ang Kongreso po, kayo po, mga bossing, ang kumbaga representante ng mamamayang Pilipino. Kung ang mamamayang Pilipino sinasabi na ayaw nung ginagawa ninyo, dapat po huminto kayo sa ginagawa ninyo. Bakit? Kasi nga, kami ang boss nyo. Kami ang nire-representa nyo. So dapat kung ano yung gusto ng nakakarami, pinakikinggan nyo. Okay, sinasabi nyo na konti lang naman kayo, maraming mga may gusto sa ginagawa namin. Ba't nyo pa kami pinapansin kung konti lang naman pala kami? Kung hindi naman pala kami nakakasakit, nakakasugat, bakit pinapatawag nyo pa yung mga katulad namin? I'm not saying papatawag ako ng mga yan. I'm just a nobody. Naglalabas na ako ng saloobin. Definitely, ang papatawag ng mga yan, yung mga malalaking vloggers. Hindi ba? Kasi ang masama pa nito is the Congress is saying na itong mga vloggers na to are funded by drug lords and Pogo. Which is, alam natin na walang ganyan. Sinong gago? May nakikita ka bang DDS na pinopromote ang Pogo? May nakikita ka bang DDS na pinopromote ang drugs at sinasabi na mali yung laban ng gobyerno na to patungkol sa drugs? Di ba? Tayo pa nga naghahanap ng tayo yung mga vloggers pa nga ng DDS ang naghahanap kung nasaan na yung alitagtag kung nasaan na yung nahuli sa Maynila na tonelada rin Di ba hinahanap nga natin? Alam nyo kung ba't natin hinahanap? Kasi nga concerned tayo. Putang ina, nawala na tong mga to, hindi na napag-uusapan. Di ba? Kaya ngayon, masakit na masakit sa loob nila na tayong mga wala namang bilang ng mga vloggers, kino-content sila. At ang pa nito, ang masaklap pa nito, para sa kanila hindi daw absolute ang freedom of expression at freedom of the press. At ang tinatawag nila is mga legitimate media at saka mga vloggers. Tandaan po natin na ang mga vloggers sa panahon ngayon, parte na po tayo ng free media. Parte na po tayo ng makabagong media. Mas manonood na nga ang mga tao sa vloggers kasi nga walang filter, hindi ba? Now, pag-usapan natin ito. Kasi kanina may interview mga bossing, etong si
Fernandez ng Laguna, ngayon congressman, tumatakbo ng gobernador dahil dalawang termino na yata naging congressman itong Mokong na ito. Hindi ko alam kung ano nagawa nito sa Pilipinas pero binoboto pa rin. Tumatakbo ito sa Laguna. At ang tinatakbuhan po na ito sa Laguna ay gobernador. Kaya kayong mga taga Laguna, makinig kayo ha. Bahala kayo sa buhay ninyo. Pag binoto ninyo, alam nyo na mangyayari sa probinsya nyo. But anyways, puntahan natin itong interview na ito at kung bakit daw sila magpapatawag at nagpapatawag mga bossing ng mga media personalities or social media personalities. Ngayon pong araw na ito, Lunes, ngayon po yung pagdinig ng Kongreso at ang una nilang ipapatawag ay yung mga bossing ng TikTok, ng X, ng Google, ng YouTube at saka ng Google, YouTube isa na lang yan, at saka ng Facebook. Kasi 'di ba just recently ang Facebook sinabi na tatanggalin na nila yung restrictions. Gagawin na nilang kumbaga mas ipinopromote nila yung malayang pagpapahayag kaya yung mga fact checkers tinanggal na nila. Kasi yung fact checkers ginagamit lang sa politika yung pagbablock sa mga accounts sa Facebook. So kung lumuluwag na sa Amerika, dito naman sa Pilipinas, sinisikipan nila. Ganyan tayo ka-backwards mga bossing. Kaya hindi umuunlad ang bayang Pilipinas kasi paatras tayo. Hindi natin ini-embrace yung makabagong teknolohiya, hindi natin ini-embrace yung mga pagbabago sa bayan natin. So ito, pakinggan natin itong napakagaling na interview na ito at reaksyonan natin kung ano ba pinagsasabi nitong damuho na ito. Mandan, good morning, sir. Hi, good morning, sir. Kated and kay DJ. Magandang umaga po sa inyo sa lahat na nakikinig po. Magandang umaga, Kong Dan. Kong Dan, ito pong isasagawa niyo pong investigasyon. Ano po mismo ang pangunahing layunin nito? At anong oras pong simula mamaya ng hearing Ano ang layunin? Tingnan natin anong layunin? po ninyo? Yung pong naitaas po sa atin ng Kongreso ay nakalimutan ko yung resolution pero tatlo po kaming magsasama-sama dito. Yung pong public information, public information and communication technology, saka yung sa akin pong committee. So tatlo, TRICOM. Nauso na yan. Nung una, naging DUWACOM, naging QUADCOM, ngayon naman TRICOM, tatlong komite. Isang komite na ito ni Dan Fernandez na di ko maintindihan bakit ka pa kakandak ng mga ganitong investigasyon. Alam naman natin na matatalo kang gobernador at hindi ka na congressman. Pagdating ng Mayo, hindi ka na po congressman. Matatanggal ka na sa Kongreso. Hindi ko alam kung bakit nagpapa-imbestiga ka pa ng ganito. Dapat nagfo-focus ka na kung paano ka kung paano ka mananalo. Magpaligo ka na ng aso, magpaligo ka ng kambing, guya, na lahat. Kasi ginagawa mo, nakikita ko, nagpapaligo ka na matanda eh. So lumulusong ka na sa bahay. Lumangoy ka na sa imbornal kung gusto mo. Gawin mo lahat para manalo. Pero etong gagawin mo na to, wala na to eh. Panggigipit na lang to. Para sa akin, panggigipit na lang to. Bakit? Alam mo for a fact na hindi ka na Kongreso pag tungtong ng Mayo. So, para saan pa tong kinakandak mo na investigation? Last hurrah para matakot nyo yung mga vloggers? Sige, diretso. Basically, ang ating pong itatakal dito, syempre po, dalawang bagay itong parang nagbabanggaan eh. Kasi nabasa ko, 6 na pong bills pong pinigay sa amin. At marami pong iba't ibang mga House bill and resolution and also privilege speech po na napadala sa atin. So yung pong sa freedom of expression and also doon sa libel ng mga... Freedom of expression and libel. So meron na po tayong kasong libel dito sa Pilipinas. Actually nga sa ibang bansa, yung libel dinidecriminalize na. Kasi nga maraming mga nagdedemanda lang para patahimikin yung nagsasalita, which is curtailing yon ng freedom of expression. Kaya nga tatanggalin na yung criminalization nun eh. Ibig sabihin, wala nang kulong yun. Kumbaga pwede ka nalang magdemanda and then kung matatalo yung dinimanda mo, magbabayad siyang danyos. Pero wala na siyang kulong. Kasi nga ginagamit nga itong libel na ito paminsan para patigilin sa pagsasalita yung isang tao, yung isang kritiko, alam naman natin na karapatan mo yun. Kaya nga tayo binigyan ng bibig para magsalita. Kaya nga tayo binigyan ng mata para pag may nakita tayong hindi maganda, hindi tayo magbubulag-bulagan, lalabas yan sa bibig natin, magsasalita tayo. Kaya nga tayo may tenga, binigyan tayo ng Diyos ng tenga, para pag may narinig tayo na hindi maganda,
Pag may narinig tayong maganda, we can sing along with it. Pag may narinig tayong hindi maganda, magagamit ang ating bibig, magsasalita ka. So, konektado lahat. Mata, tenga, ilong sa bibig. Kasi nga, yung bibig yung ginagamit natin para i-express yung nararamdaman natin. So, karapatan mo yun bilang tao. Na pag may nakita kang marumi, pwede mong sitahin yung marumi. Pag sa tingin mo, mali ito, pwede mong sitahin kasi mali ito. Ngayon, kapag ang isang tao ay pinipigilan ka, pinipiringan ka yung mata mo, binubusalan yung bibig mo, tinatakpan yung tenga mo, hindi na po natural yun. Pag-curtail na po yun sa iyong malayang pag-express ng iyong nararamdaman. Nakakasira ba yung pag-express ng nararamdaman? Depende. Kapag ikaw ay binabayaran para sirain yung kapwa mo tao kahit mali naman. Hindi ba? Ngayon, nasa iyo na yun kung ano yung gagawin mo. Meron ngang available na batas na pwede mong gamitin para kung sa tingin mo, sinisiraan ka na lang ng tao na to at he's benefiting from that. Ano yun? Pwede mong gamitin yun. Yun na nga po yung libel. Pero hindi mo dapat utusan yung tao na gustuhin at mahalin ka. Kasi you cannot please everybody. Ang pwede mong gawin, pag hindi sila masaya sa'yo, try mo silang abutin. Ba't ka ba hindi masaya sa amin? Ba't ka ba hindi masaya sa akin? Ano bang problema mo sa akin? Di ba? Ngayon, doon tayo iikot. Kasi nga, kalayaan mo yun. Ikaw bilang tao, may kalayaan kang gawin yung mga magsalita sa mga hindi mo nagugustuhan. Kung ang political opinion mo ay kaliwa, ako naman ang political opinion ko ay kanan. So, sino nagsasabi sa atin ng totoo? Di ba? Yun yung napakahirap bilangin or timbangin dito. Sino ang nagsasabi ng totoo? Hindi. Sa pag-vlog po, may nanonood sa'yo, merong basher sa'yo. Ganon din sa kabila. Merong ang vlogger na anti-Duterte at may vlogger na Duterte. Sino ang nagsasabi na tama yung isa, mali yung isa? Bawat isa. Ngayon, depende na lang sa audience yan. Kung ang audience manonood sa akin, di yung sinasabi ko gusto nila, pare-parehas kami ng opinion, nagiging ng traction. Ngayon, sa kabila naman, yung may ayaw naman sa akin, manonood sa kabila, ganun din. And the cycle goes on. Merong ayaw sa'yo, merong gusto sa'yo. Huwag mong pilitin yung tao na ayaw sa'yo na gustuhin ka. Kasi kung gusto nila yung sinasabi mo, nasa tao yan, pupunta sila sa'yo and they will follow you. Ganun po sa social media. Hindi po yan, ako tama, ako mali. Ilalahad ko yung opinion ko, it's up to the audience kung maniniwala sila or hindi. Ganun yun. Mga different content creator na kumbaga deliberate yung kanilang ginagawang creation and dissemination ng ating pong false information. Kasi medyo may boundary, may gray area. False information. How do you define false information? And when can you say the information is false? Minsan kasi, yung tao, nagsasabi niya na mali yung informasyon na yan kasi ayaw niya. Hindi niya tinatanggap yung sinasabi ng isa kasi nga iba yung opinion niya. And then, self-serving, yung pagsasabi na fake news ito, mali ito, nasa sayo yun. But then again, kung sa tao na nagsasalita, tama yung sinasabi niya and people confirms na sa'yo ako. So, anong ibig sabihin nun? Hindi mo talaga masasabi sino yung nagsasabi ng totoo at tama. Pero sigurado ako na yung mga content creators, sinasabi nila kung ano yung sa tingin nila ay tama. Which is, karapatan yun ng bawat isa. Kung kami nakikita may mga gaps, siguro ito po yung atin pong babalantihin. But of course, hindi lamang po tayo pumapasok doon sa issue ng mga vloggers na nagsasalita against a certain personality. Karapatan po nila yan under the freedom of expression. But of course, meron mga boundaries that we have to check as well because meron naman tayong nasasagasa ang mga legitimate mga journalists. Diba? Lumabas. Dahil daw sa mga vloggers, may natasagasaan na legitimate na journalist. Anong kasalanan namin? Kung mas nanonood ang tao sa amin kaysa sa mga legitimate na journalist. At saka ang mga journalist po, naghahatid lang po sila ng balita. Sila ba gumagawa ng balita? Hindi po. Ang gumagawa, tagapaghatid lang po sila ng ginawang balita
balita ng opisina nila. Kaya nga po, wala nang tiwala ang tao sa kanila. Kasi nga, wala silang sariling opinyon. Yung mga journalist, maglalabas sila ng balita, yung balitang ilalabas nila, kung ano yung napag-usapan sa opisina nila. Yun yung ilalabas nila. Nag-o-opinion ba sila sa mga balitang inilalabas nila? Hindi. Pero, nire-respeto natin yung mga media because of yung mga researches nila. Pero pag nakikita natin na mali yung report ng media, anong ginagawa ng mga social media personalities? Yung report ng media, piniplay natin dito para reaksyonan natin. Yung meron ang mga vloggers na wala ang legitimate na mga media personalities. Wala silang say sa balita. Pwede silang magbalita, pero hindi nila pwedeng reaksyonan yung balita. Kaya nga kami, may laya kami dahil wala kaming amo. Wala kaming editor-in-chief na nagsasabi sa amin, ito yung sabihin mo. Wala kaming ganun. Kung ano yung sa tingin namin na tama para sa amin, yun yung bibigkasin namin. We are expressing ourselves dahil karapatan pantao natin yan. Dahil sa freedom of expression. Nakakapanira ba tayo? Sinisiraan mo lang ba yung tao? Hindi. Kasi sinasabi mo na nga na mali siya eh. Sinasabi mo kung ano yung pagkukulang. Mainit na nga ang ulo mo kasi nga, alam mo, mali na nga sila, ginagawa pa nilang tama at ninonormalize pa nila yung mga pagkakamaling ginawa nila. And us being a voter, pwede tayong madismaya sa kanila. Nakakapagmura tayo, baka naman kamura-mura yung ginagawa nila. Hindi ba? Ganun lang naman yun eh. Magagalit sa iyo ang tao pag meron kang ginagawa na hindi nila gusto. Mamumurahin ka ng tao kapag frustrated na yung tao na yun dahil yung ginagawa mo nga hindi nila gusto, paulit-ulit mo pang ginagawa. Doon tayo nagagalit, doon tayo nagmumura, yung paulit-ulit na paglalapastangan ninyo sa mga sinumpaan ninyong mga tungkulin ninyo. So wala kaming magagawa kung ang mga tao ay wala nang tiwala sa mainstream media. That they are undergoing a certain parang kapag meron kayong nilalabas. Meron kayong, ito naman kasi hindi ma-articulate yung gusto sabihin eh. Ito naman si Dan Fernandez, di ka nagre-research kasi. Ito pong mga media outlets na mga ito, alam mo, ABS-CBN, GMA, TV5, meron po yung ethics committee. So meron silang ethical standards na sinusunod. Ano yung ethical standards ngayon ng mainstream media? Putang ina, sirain ng mga Duterte. Lahat ng ibalita ninyo pangit tungkol sa Davao. Di ba, just recently, gumawa tayo ng vlog, pinakita natin yung Davao, hindi naman siya ganun ka-traffic. Pero pinalalabas ng lahat ng media traffic. Putang ina, sinong fake news ngayon? Di ba? Bakit mo ibinabalita yung hindi mo naman kinukumpirma? Ako nagpunta ako sa Davao para kumpirmahin ko for myself. Kung totoo ba yung sinasabi nila. It turned out, mali. May mga oras sa Davao na traffic, rush hour, pero after an hour or two, tapos na yun. Maluwag na ulit, buong magdamag. Putang ina niyan. So bakit sinasabi ninyo na mas matraffic ang Davao sa EDSA? Lumabas ka ng Maynila ng alas 9 ng gabi. Putang ina, standstill ang EDSA. From Makati to Quezon City. Kaliwat kanan. Southbound and northbound. Dito sa Davao, alas 7 ng gabi, wala nang traffic. Nagta-traffic siguro mga 5 to 6. 6 to 7. That's it. Normal yun sa lahat ng syudad. Lalong-lalo na kung malaking syudad at maunlad na syudad. Pero yung sabihin mo na mas traffic ang Davao sa EDSA, ibinalita mo, kahit alam mo namang mali, putang ina nung tawag sa inyo. Hindi ba? Ang tawag sa inyo, putang ina, prostitutes. So, masisisi mo tao na nanonood sa amin kaysa sa media? Masisisi mo ang tao, sasabihin mo merong ethical standards ang media. Nakikita mo ba kung paano magbalita ang media ngayon? Yun na ang ethical standards nila. Yung moral compass nila baliko na. Di ba? Sabi nga nila, kapag hindi ka nakakuha ng hustisya sa batas ng tao, saan ka humihingi? Sa langit. Doon ka nagsusumbong. Ganon din. Pag hindi na gusto ng mga tao, yung nakikita nila sa mainstream media, they have an option now. Unlike before, wala silang option. Ngayon, may option na. Pwede silang manood sa mga vloggers. Ngayon, nakakalimutan nila yung mainstream media. Walang tayong magagawa ron. Kung ayaw sa kanila ng tao, huwag natin pilitin. Huwag niyong sabihin na mas magaling yung mainstream media kasi sa mga vloggers. Sinasabi kasi niya na yung mainstream media, meron silang ethical standards. Yung mga vloggers,
bara-bara. Ganun talaga. Yun na nga yung bagong media eh. Kasi nga, raw, walang filter. Pag nag-live stream ako, kung anong nangyari doon, walang sugar coating. Yun na talaga yun. Nung nasa KOJC tayo, anong balita ng mainstream media? Putang ina, sinasabi ng presidente, walang may baril doon. Eh buti na lang, kaming mga vlogger, nandoon kami. Nung araw na sumugod sila, nandoon kami, ang daming baril. So kanino kami maniniwala sa binabalita ng media na hindi challenge si Bongbong Marcos na sinasabi niya walang baril? Sir, marami pong baril doon. May gumanon ba na media nag-interview sa kanya? Wala. Bakit? Tatanggalin sila ng mga amo nila eh. Wala kaming amo. Yun ang maganda sa amin. Walang magtatanggal sa amin. Kasi nga, wala kaming amo. Takot itong mga media outlet na to maliktad sa mga amo nila kasi may sweldo sila para gawin yan. So kung magustuhan kami ng tao, ano magagawa namin? So they could check something like that. So we have to balance that. At aside from that, Manong, saka DJ, meron ding mga bills dito na file din po about sa mga digital literacy na kung saan na-educate natin yung ating mga kabataan kasi basically ang mga kabataan yung medyo naapektuhan din doon sa mga different content na nakikita natin. Might it be damaging sa kanila, hindi po natin. Tangina, ginamit pa yung mga kabataan. Meron daw mga kabataan na nakikinig. Alam mo ba pinanggagawa ng mga kabataan ngayon, Dan Fernandez? Puta, nag-research ka ba talaga? Walang kabataang nakikinig sa politika. Sinong gagong high school makikinig sa Quadcom? Wala. Ang ginagawa ng mga bata ngayon, Roblox, computer. Dapat tangina atupag ninyo, tanggalin nyo yung mga online casino dahil putang ina pati yung bata may access sa online casino. Cellphone lang, may access na sila. Basta may laman yung Gcash na, pwede na silang tumaya-taya sa mga skyscatter na yan. Yun ang problema natin. Ang dapat na iniisip nyo na merong epekto sa mga kabataan Pilipino, drugs. Tangina, ubusin yung drugs sa Pilipinas dahil yan, may epekto yan sa mga kabataan natin. Pero yung vlog ko, tinitingnan ko yung dynamics ng mga nanonood sa akin, sir. Meron kaming analytics. Ang mga nanonood sa mga balita, lalong-lalo na sa politika, walang batang nanonood. Putang ina niyan. Walang 16 years old na nanonood ng putya vlog ni Banat Bay. Ang nanonood sa amin, 35 to 40 years old pataas. Or 30 years old pataas. Yun po yung demographics ng mga viewers namin. Mag-conduct ka naman ng research, ng study. I'm talking about Quadcom. Binabanatan ko yung Quadcom. May nagla-like ba sa akin na 7 years old? Putang ina, ano naman malay niya sa usapang politika? Eh, ang attention span ng mga bata ngayon, ang ikli-ikli. Putya yan, binabato nga yung mga cellphone kapag natatalo sila sa mga laro nila. May mga anak yung mga kaibigan ko. 13, 14, 15 anyos. Cellphone, nag-games. Kung talagang gusto nyong tumino yung mga bata natin, tanggalin nyo yung internet sa Pilipinas. Sabihin nyo, magbasa sila ng libro. Pero yung gagamitin mo yung mga kabataan na masisira dahil sa mga vlog namin, gumawa ka ng pagsasaliksik. Gaano karami yung kabataan na nanonood ng political vlogging? Alam pa sa ngayon, and that's the reason why we will be inviting nun po sa briefing lahat ng mga stakeholders. Oo, dito nga po sa gagawing hearing ng Tri-Committee, binanggit niyo po kanina, kasama po dyan ang Public Order, Public Information and Communications Technology. Sa unang hearing na mangyayari po mamaya, ipinatawag niyo po yung mga social media platform at may ipinatawag din po kayong mga vloggers. Sino-sino po dadalo sa pagdinig mamaya? Ang alam ko na nag-confirm, no? Yung pong ByteDance ng TikTok. Hindi ko alam yung sa Google Philippines at sa Meta Philippines. Tapos, ngayong umaga yon, briefing lang yon. Tapos, ayan, yung TikTok. Huwag niyong tirahin yung mga political vloggers sa TikTok kasi ang namamayani sa TikTok, yung mga nagsasayaw ng halos nakahubad na. Nakalabas na yung mga kaluluwa. Yun ang dapat nating ipagbawal dito sa atin. Yung mga content creator na ginagaya ng mga bata. Nakikita nyo ba kami nagsasayaw? Hindi naman kami nagsasayaw. Halimbawa ako, 13 years old. Putang ina, makikita mo ba yung mga vloggers nag-aapati-apati? Hindi naman. Yan ang mga usong-uso ngayon. Yung mga nag-aapati-apati na nakalabas na yung mga kuyukot. Akala mo ang puputi ng mga kuyukot.
Yung mga ang papangit naman, putya yan, nagpapakita na lang ng mga dibdib dahil ang papangit ng mga muka. Yan yung mga dapat ipagbawal natin. Yung mga malalaswang content. Kasi nga, kaya nga ito si Rizal Ontiveros kung ano-anong batas ang ginagawa. Kasi nga, nandiyan na ngayon yung mga kabataan. Masyado sila exposed sa kamunduhan. Dahil dyan sa social media na may mga content ng magsuot ng maikli, magsigarilyo sa magpakita ng mga private na mga katawan nila, magpa-sexy, ayan, yan yung pinapanood ng mga kabataan. Kung meron kayong dapat na ipatawag na mga vloggers, yung mga pa-sexy na mga vloggers, yung mga content creators, mga skit creators na puro mura ang mga content nila, yan ang pinapanood ng mga bata. Pero yung mga politika, pinag-uusapan Marcos, Duterte, walang batang interesadong manonood dyan. Nagsasasabi ninyo, bakit pinag-iinitan nyo yung mga political vloggers? Kailangan pag nagpatawag kayo, kasi parang ang distinction nito ni Dan Fernandez is mainstream media and vloggers. Kung talagang gusto mo yung mga kabataan ma-impluwensyahan at ayaw mo ma-impluwensyahan yung kabataan ng mga maduduming content sa social media, ang ipatawag mo dyan yung mga nagpapakita ng kuyukot, yung mga vloggers na nagpapakita ng mga dibdib, yung mga vloggers na gumagawa ng mga content, skit content, milyon-milyon ng views, tapos nagmumurahan. O yan ang anuhin ninyo. Pero kung sa politika at magmurahan tayo rito dahil matatanda na tayo lahat. Matatanda na tayo, alam na natin yung tama at mali. Mayroon ka ng freedom of choice. Pero kung yung mga TikTok content ng mga nagtatwerk-twerk, kaya kita mo, dami ng mga bata, putya, liliit pa, mga beki na. No, kasi nakikita nila yan, yun ang in-demand eh. Yun ang dapat natin pinipigilan. Hindi yung pag-uusap ng matalino patungkol sa kung sinong iboboto mo. Huwag mo iboto tong politiko na ito dahil magnanakaw. Dapat nga, mas lalo nating ini-impluwensyahan yung mga bata na ma-involve sa politika as early as now dahil ang mga politiko, sila po ang mayroong hawak ng buhay ng bawat Pilipino kada eleksyon. Dapat yun ang ina-advocate natin, sir. Pagdating ng alauna naman po, yung ating pong Department of Information and Communication Technology, DICT, the Secretary Ivan, DOJ, National Bureau of Investigation, NTC din, inibitahan din po natin, saka yung Cybercrime Investigation and Coordination Center, NTC. Ayan, yun yung mga inibitahan po natin para makita natin, saan ba tayo nagkukulang? Ako kasi nakikita ko parang nagkukulang tayo doon sa implementation ng panguhuli. Implementation ng panguhuli. Ba't mo ipapahuli? Hindi mo pwedeng hulihin yung isang vlogger kung walang nagre-reklamo sa kanya. Ano ka ba naman, Dan Fernandez? Parang kayo din. Sa mga pagnanakaw ng mga congressman, kung walang magre-reklamo, hindi kayo hihinto. Bakit namin kayo, kung pwede bang gano'n, hulihin kita dahil nagko-content ka against sa gobyerno? Hindi pwede yung kailangan meron kang laging complainant. May due process, Dan Fernandez. Yung isang taong nagre-reklamo has to go to the courts para magsampa ng reklamo. Para kung makita ng korte na may probable cause, hulihin. Hindi pa pwedeng nag-content ako, ayaw nyo, hulihin nyo na ako. Hindi pwedeng ganun. Meron tayo sir proseso, matagal na pong gumagana yung proseso na yan. Gusto nyong i-shortcut yung process? Na kapag ka nagsalita ng pangit against Quadcom, mobilize NBI, mobilize kung sino mang otoridad, hulihin? Mali yun, sir. Merong proseso sa pagmomobilize ng otoridad para manghuli ng isang inirereklamo. Tingnan mo yung 10175, klaro naman doon yung pati doon sa content-related offenses, nakalagay naman doon. Hindi lamang siya broad, hindi lang siya malawak. Kaya tingin ko, ilalawakan natin yon kasi nung ginawa ito ng 2012, hindi pa uso itong mga content creator na ganito ka-wild, no? Walang regulation. I think palagay ko yung... Wild, walang regulations. Meron po kaming regulations na sinusunod, sir. Hindi ka talaga nag-research. Sa Facebook, merong regulations na sinusunod. Facebook will take down your content. Pag merong ganito, merong ganyan, merong ganyan.
Sa YouTube, ganun din. Dinidemonetize nila pag ganito, pag ganyan. Not suitable, blah, blah, blah. Pero hindi nila pinipigilan yung pagpapublish ng hindi nila mapipigilan yung pagpapublish noong content na yun. Bakit? Kasi may mga nagla-like. May mga taong may gusto nun. At negosyo yan. Bibigyan kita ng sample. Yung kay Vic Soto at saka kay Daryl Yap. Kinatigan ng korte si Vic Soto na yung teaser ni Daryl Yap wag ipalabas. Pero yung pelikula tuloy pa rin ang showing. Kasi nasa batas yan. Walang violate na batas si Daryl Yap enough para itong content na itong pelikula niya hindi mai-air. Pero kinatigan ng korte yung request ng team ni Vic na i-take down yung teaser. Yun. Nagsasabi nito ni Dan Fernandez. For example, yung nag-splice ka para marating mo yung narrative mo and what push you para gawin yun. So ito yung mga bagay na dapat natin consider dito sa ating 10175. But considering also yung freedom of expression. So nasaan tayo sa boundary yun? So ako, public order ang aking hawak. So I have to check it out kung talagang nag-a-adhere yung mga ginagawang ito doon sa mandato ng ating committee. Most especially kapag tatamaan na yung mga future generation. Tayo, kaya na natin, nakaka-relate na. Ayan, yan, pwede nyong ipatawag yung mga may-ari ng kumpanya o mga companies. Ano ba yung panuntunan ninyo? Kasi I feel like this content is inappropriate. Bakit hindi nyo na-flag? Ano bang panuntunan ninyo? Yun, pwede yun. Pero hindi mo pwedeng i-dictate yung isang private company on how to run their business. This is how they run their business. And they are private companies. Our government cannot impose on them. Lalong-lalo na kung paano nila papatakbuhin yung kanilang mga trabaho, mga kumpanya. Ang problema kasi sa Congress, lahat pinakikialaman. Akala nila saklaw nila lahat porket makapangyarihan sila. Akala nila para silang mga Diyos na lahat dito sa Pilipinas kaya nilang kontrolin. Diyan po kayo nagkakamali. You can only ask them to do things, pero it's still up to them whether or if they're gonna do it or not. But if you're gonna harass them, for example, I am not gonna let you do your business here in the Philippines because of that. Puta, that's pinepersonal mo na yung kumpanya. Oh, so dun na nang lalabas ngayon yung ginagamit mo na ngayon yung state powers mo para itong kumpanya na to gipitin. Bawal po yan sa batas, sir. Maling-mali po yan. So hindi kayo talaga dapat magpatawag dyan ng mga vloggers para tanungin sila tungkol sa content nila. Kasi nga, content nila yun. Kung ayaw mo ng content ko, wag ka manood. I-block mo ko, i-unsubscribe mo ko, i-hide mo ko kung ayaw mo. Plain and simple. Kung gusto mo yung sinasabi ko, like, share, and mag-subscribe ka sa akin. Hit the notification bell. Ganun lang yun, sir. Freedom of choice. Nasa tao mamili kung sinong panonoorin niya. Doon po tayo maglaro. Hindi kung ano-anong ginagawa nyo. Kumbaga, una nasasaktan tayo, but eventually nagiging... Hindi kayo dapat masaktan. Wala kayong karapatang masaktan kasi mga halal kayo ng bayan. Government officials po kayo. Hinalal po kayo ng tao. Hindi po kayo normal na tao lang. Kung ayaw nyo na nasisilip kayo, huwag kayong magpolitika. Kung ayaw nyo na nasisilip kayo, lumayas kayo sa pagsisilbi sa bayan. Kaya kayo nagsisilbi sa bayan kasi mga servidor kayo. So kung pag nakikita nila na mali, sino ba amo nyo? Sa opisina ganyan din. Pag mali yung ginagawa mo, yung amo mo will call you out. Dito, sino amo nyo? Sa Pilipinas, puta baliktad. Amo kayo ng tao, mali. Kami bumoto sa inyo. Therefore, dapat ang nire-representa nyo kami. Pag sinasabi namin, ayaw namin ito, dapat kinukonsidera ninyo. Hindi nyo kami dapat ginigipit. Una sa lahat, niligawan nyo lang kami. Para kayong mga boyfriend na ang gagaling manligaw, nung natsuktsak na yung mga syota, wala na.
hindi mo na mapasunod. Yun ang problema. matigas na yung puso mo, hindi mo na pinapansin. But sometimes yung mga gano'n, nagiging parang katotohanan na. So, ang aking pananaw, no, and I want to be clear on this, na talagang binabalanse ko po yung freedom of expression and libelous content na meron naman po talagang penalty naman dyan, yung mga bata. Because magiging epekto sa kanila nito is Walang nanonood na bata. Kung meron, dapat kayong pigilan yung mga bata. Tanggalin niyo yung mga online na sugal. Tanggalin niyo yung mga online na mga violenteng mga games. Yan ang nakakapektong masama sa mga bata natin. Majority ng mga kabataan ngayon, nandiyan dyan nakatutok sa mga games. Walang nanonood ng vlog, sir. Marami nanonood ng mga vlog, ng mga skit, ng mga pero yung politika, walang batang nanonood ng politika, sir. Besides, sa YouTube, meron doon kiniklik na, is this video suitable for 17 years old and below? Kiniklik namin lagi, no, 18 and above. So, ibig sabihin nun, meron ng kakayanang mamili yung mga tao na maaabot ng aming content. 18 and above. Kaya nga may ganun na ikiniklik kapag nag-upload ka ng video. Kasi nga, ang nare-reach mo is yung 18 pataas. So, technically, pag nag-upload kami ng video using YouTube, wala kaming audience na bata. Sinasabi talaga nito ni Dan. Hindi mo alam, Dan Fernandez, yung bagay-bagay na anday mong gustong gawin, hindi ka man lang nagre-research kung paano nagaganap yung mga bagay-bagay. especially vulnerable yung mga utak nila. Hindi nila Vulnerable yung mga utak nila. Walang nanonood na politikang bata. Hindi ka kilala. Tanungin mo, Dan Fernandez, punta ka sa Aguinaldo Elementary School. Tanungin mo, kilala niyo si Dan Fernandez? Putang ina, walang nakakilala sa'yo na bata. Hindi sila aware kaya nga, pati pagboto may age limit eh. Di ba? alam kung anong katotohanan at yung totoo. So we have to protect our generation and our public in totality. Ano? Ano yung katotohanan at ano yung totoo? Ulitin? Nito, especially vulnerable yung mga utak nila, hindi nila alam kung anong katotohanan at yung totoo. Ang gulo mo! Sabi mo yung mga kabataan vulnerable yung isip nila kasi hindi nila alam yung katotohanan at saka kung ano yung totoo. Puta, katotohanan na nga tapos alam pa yung kung ano yung totoo. Para bang klaseng interview to, Dan Fernandez? You cannot even articulate it correctly. Hindi alam ng kabataan yung totoo at saka yung totoo. Ano yun? Parehas totoo yun eh. Gulo-gulo mo, Dan Fernandez. Ulitin natin. Tingnan nyo kung anong sinabi. Sa kanila nito, especially vulnerable yung mga utak nila, hindi nila alam kung anong katotohanan at yung totoo. Hindi nila alam yung katotohanan at ano yung totoo. Parehas totoo yun eh. So we have to protect our generation. No, and we our have to public, protect our generation from you. We have to protect our generation from yung pagboboto ng mga kandidato na hindi karapat-dapat na manalo sa posisyon. At isa ka ron. Para sa akin, isa ka ron. in totality. Oo, may mga balita rin po kasi na yung ilang mga vloggers allegedly funded daw po by Pogo. Kasama din po ba sa sasagutin dito po sa inyong pagdinig kung sino nga, kung may nagpopondo man dito sa mga vloggers po na binabanggit natin. At ulitin ko lang po ulit kung Dan yung tanong natin kanina kasi nga nagsimula ito during the Quadcom hearing. Yung pong mga patutsyada dito sa ilang miyembro ng Quadcom, meron po ba tayong mga inimbitahan na vloggers na sa inyo pong pananaw ay sinisiraan po itong miyembro ng Quadcom? So next week pa po yan, yung mga resource person, ng vloggers, tapos invite din tayo ng academe, invite din po tayo ng mga legitimate journalists at meron po sila. So next week, magpapatawag na daw ng mga vloggers. Siyempre, kailangan daw yan. Stage by stage yan. Titingnan nila anong reaction ng tao sa initial and then magdedire-diretso na yan. So yandaan nyo na yung mga vloggers, ipapatawag dyan. Alam nyo naman, pag nagpatawag yung mga yan, malamang sa malamang, dyan na kayo matulog at tumira sa Congress. Pinakamasaklap, katulad nangyari kay Grijaldo, nasa presinto na ngayon. Sige, kaya mag-ready lang tayo.
Meron po silang mga asosasyon na sinusunod. Kasi parang ang mga legitimate journalist, bago sila maglabas, syempre, maraming prosesong dinadaanan. Ang problem din sa mga vloggers natin, sometimes wala nang ganito. Wala talaga kaming ganun, sir. Wala po talaga kaming ganun kasi nga, raw, yun ang gusto ng taong bayan. Ang gusto ng taong bayan ngayon, hindi na sinusugarcoat yung mga bagay-bagay. I will say my piece. Sabihin ko kung ano yung mali. It's up to the people if they're gonna believe me or not. It's a free market of idea. Ika nga, this is my idea. This is what I believe na nangyayari. It's up to you kung bibilin mo o hindi. Binibenta ko yun. Bibilin mo o hindi. Kung ayaw mo, hindi ka bibili. Kung gusto mo, bibili ka. By what? Subscribing, liking, and sharing. Yun po yun, sir, ang hindi ninyo naiintindihan. Na hindi namin ipinipilit itong isaksak sa mga tao. Yung mga tao ang tumatangkilik dun sa produkto namin. Dahil gusto nila yung produkto namin. Kung ayaw nyo ng produkto namin, it doesn't make us fake news peddlers. Ayaw lang namin at hindi lang tayo magkakapare-pareho ng opinion. Yun lang po yun. Pero calling us what? Pogo vloggers, narco vloggers, fake news peddlers. Sino magsasabi na peke yung isang balita? Ikaw? Need to find out bakit. O yung nga, kung sinasabi mo na binabayaran. Kaya meron din nag-file I think House Bill number 11178 ata yun. Something like that na criminalize na po yung operation ng troll farms. Troll farm. Si Bongbong nga umamin, may troll farm siya eh. 'Di ba? Nagpapasalamat siya sa kanyang social media mga trolls, mga troll farms niya. 'Di ba? Nakaraan meron siyang speech na gano'n. Siya ang meron yan. Siya dapat imbestigahan nyo pagdating sa troll farm. Ito, ang mga Duterte wala pong troll farm. First off, wala silang perang pambayad dyan. Hindi naman sila korap. Katulad nyo, mali. Katulad ng iba sa inyo. Hindi sila korap katulad ng iba sa inyo na kaya magbayad ng mga troll farms. Umamin nga si Makagago na siya ang highest paid. Na binabanatan niya si Inday Sara. Siya ang highest paid. Sino nagbabayad sa kanya? Yun ang alamin ninyo. Sino nagbayad kay Makagago? Saan galing yung perang pinambayad kay Makagago para sirahan si BP Sara? Di ba? Meron ba sa amin mga DDS supporter umamin binayaran kami para sirahin si Bongbong? Hindi. Ang ginagawa namin na ito kaya kami tumutulig sa mga mali lang ng pamahalaan is kasi bukod sa mali yun, pangalawa, na-addict kami sa serbisyo ng mga Duterte. Gusto namin ganun. Hinahanap namin yun. Masisisyon ba kami o hindi? Pakukulong ba kami dahil doon? Mali yun, sir. And ayun na nga, yung deliberate yung creation ng kanilang dissemination of false information. And malaman din po natin sa mga troll farms. Kasi ang hirap pagdating sa mga politiko, mababayaran, para masira yung politiko. Oh, di ba ganun ginagawa nyo? Ay, hindi pala ikaw. Di ba ganun ginagawa ng iba sa inyo? Di ba ganun ang ginagawa ng iba sa inyo? Binabayaran yung mga vloggers para sirain yung mga Duterte. Sunod-sunod ang mga sumisira sa mga Duterte. So pag Duterte sinisiraan, okay lang sa inyo. Pero pag sinisiraan, Quadcom, o may nagsasabing mali sa Quadcom, papatawag nyo. Nasa na hustisya doon, sir? Di ba? Nagtatanong ba kayo sa mga Duterte? Nagtatanong ba kayo sa mga vloggers gano'ng karami death threats namin? Gano'ng karami mga messages na tatanggap namin gusto nila kami papapatayin? Gets nyo? We are risking our lives for what? For the love of our country. Because we Filipinos deserve mababait, magagaling at magsiserbisyong mga politiko. Pag nakita namin yung politiko palpak, namumulitika lang, babakbakan namin yan. Huwag nyo kami pigilan gawin yun. Kasi, yun na nga lang kaya namin gawin, magreklamo pipigilan nyo pa. Yung iba nga nasa hanay ninyo, nakaw lang ng nakaw pinababayaan nyo Tapos kami magre-reklamo na lang, ayaw nyo pa. Nasaan ang hustisya? Mali yan. Future governor ng Laguna. Tapos yung mga negosyo para masira, gagamitin din yung mga control farms. So, ito siguro yung isa sa mga kulang doon sa 10175. But again and again, we have to consider yung tinatawag po nating freedom of expression. Kasi nga sinasabi ng iba, sapat na yan, may libel na nga Oo, tama. Sa buong mundo nga
dinidecriminalize na yung libel, which is true. Kasi freedom of expression yung ating pinaka utmost priority. But somehow, babalansin mo din talaga paano na may mga bata, lalo Diba? Wala kayong dahilan eh. Wala kayong magamit na dahilan kung bakit nyo gagawin tong hearing na to. Ang dahilan nyo, paano yung mga bata. Ang ina niyan, ayusin nyo yung mga palabas sa TV. Ayusin nyo yung mga palabas sa social media that makes them dance almost naked. Yun lang po. Ayusin niyo yung mga naririnig ng mga bata sa social media. Hindi na yung politika. Because again, walang batang nanonood ng sinasabi ng mga politiko. Walang batang may interes sa sinasabi ng mga vloggers patungkol sa mga political na opinion niya. Yun lang po ang masasabi ko, sir. At ipagpapatuloy natin itong pag-iisa-isa natin, paghihimay-himay natin dito sa mga kabulastugan na sinasabi nito ni Dan Fernandez. Pero antayin natin, manonood po tayo kung ano yung magiging takbo nito at kung ano man ang mangyari, ipatawag man tayo, mga kasamahan natin na mga malalaking vloggers, suportahan po natin sila. Huwag po tayong pumayag na ang ating malayang pagpapahayag ay pipigilan lang netong mga tulongges na ito. Kaya mga bossing, maraming salamat sa panonood nyo ngayon. Hanggang sa susunod na content natin, mag-like, mag-share po kayo sa lahat ng mga Banateros Brothers. At syempre, Facebook page natin, follow nyo po yan. Yung YouTube natin na isa, yung Boss Dada Official, subscribe nyo rin po yan. At yung mga nanonood po dito sa ating vlog na ito, na mga hindi pa po nakasubscribe, nakita po natin marami nanonood na hindi pa nakasubscribe. So subscribe lang po kayo, like and share, baka sakali makarating itong vlog na ito sa mga tao na walang pakialam sa mundo, baka sakali magkaroon sila ng pakialam para sa bayan nila. Again, maraming salamat. Mabuhay kayo. God bless us all. Yan ang Banatero, wala